Nanloko sila ng mga sponsor, naglikom ng milyones. Nung may milyones na, sa kanila sinabi na hindi po deserving si Dave tulungan nung nasa kamay na nila yung pera. Aray ko po. Kung tama yung sinasabi nyo na hindi deserving si Dave tulungan. Panluloko yun. Okay. Sa mga viewers nyo, sa mga solid viewers nyo, sa mga sponsor nyo. Panluloko po yun. Ayan guys, i-take down notes nyo yung mga sinasabi niya. Motibo ko, sinabi ko na po yan paulit-ulit, pinagtatanggol ko yung bata. Motibo, pinagtatanggol yung bata. Bakit mo nga pinagtatanggol si Dave? Bakit kasi hindi mo pa aminin sa viewers mo na kaya mo pinagtatanggol si Dave ay para magkaroon ka ng content, magkaroon ka ng revenue, kumita ka? Okay, wag na kasi tayong maglokohan dito, BJ. Sabihin mo kasi yung katotohanan, hindi hanggang doon ka lang dahil pinagtatanggol mo si Dave. Ano nga ang motibo mo, bakit mo pinagtatanggol? Isasagot mo dahil nakaka-relate ka. Hindi kasi dahil nakaka-relate ka lang eh. Ano pa yung dahilan mo at ano pa yung motibo mo? Okay? Kasi kaming lahat dito ay hindi naniniwala sa dahilan mo na pinagtatanggol mo lang dahil nakaka-relate ka. Sabihin mo na kasi na gusto mong magkaroon ng content, gusto mong makabalik sa YouTube, gusto mong kumita, magkaroon ng revenue. Bakit? Napakasimple lang naman yun eh. Napakasimple lang naman, aaminin mo lang naman na ganun eh. 'Di ba? Bakit hindi mo maamin? 'Di ba? Okay. Tuloy natin guys Turuan ko daw si Dave ng tamang pag-uugali. Si Ninong Francis na po ang bahala doon. Si Ninong Francis na ang bahala. Tinotolerate nga ng Ninong Francis na yon itong ginagawa ni Dave. Paano mo nasabing si Ninong Francis na yung bahala? Hindi nga maturuan ni Ninong Francis ng tamang pag-uugali si Dave. Bagkos, tinotolerate niya pa ito at suportado doon sa mga pinagsasasabi at sa mga ginagawa na hindi magaganda. 'Di ba? Katulad na lamang sa pagyakap ng pera, paghalik ng pera. 'Di ba? Katulad na lamang sa mga sinasabi niya na kung sina Tatay Tekram nasa likod niya, hindi siya lilingon at mas gugustuhin niya pang mabulag. Nasaan yung tamang pagtuturo ng tamang ugali doon ni Ninong Francis na sinasabi mo? Nag-a-advise din po ako sa kanila pero sila pa rin ang masusunod. Saan banda nagsinungaling si Dave? Lahat ng allegations ni Dave, inamin ni Ramil. Paano mo nasabi na sinungaling si Dave? Alin ba yung inamin ni Sir Tekram sa allegation ni Dave? 'Di ba ang inamin niya lang is yung nasaktan. Okay, si Dave. Dahil nga, ano bang dahilan? Bakit nasaktan? Ito bang pananakit ni Tatay Tekram kay Dave ay walang kadahilanan? Bigla na lang sinampal? Pinalo? Bigla na lang bang ganon? Case-to-case basis tayo. Depende yan sa pangyayari. Hindi yung ipupush mo, okay, na tama si Dave, mali si Tatay Tekram. Pero hindi mo naman alam kung ano yung pinagmulan. 'Di ba? Katulad na lamang nito, BJ. About sa pera. 'Di ba? Kasi habol ka ng habol sa pera, gigil na gigil ka sa pera. Yung sinasabi mo na yung bigay ng sponsor kay Dave yun, dapat ibigay nila. Sinasabi mo yan. Pero dito, may nag-comment kasi. Eto, si Annalyn7539. Shoutout po sa iyo, Ma'am Annalyn. Sana magkaroon tayo ng contact para maging malinaw itong comment mo dito sa isang video ko. Ang sabi niya dito, kami pong 3 groups nag-decide na po na ibigay na lang po kay Tatay Ram para sa mission po. So ikaw, BJ, may magagawa ka ba? Ikaw nagigil na wala ka namang ambag kahit piso? May magagawa ka ba kung yan ang gusto at desisyon ng mga sponsor ni Tatay Tekram? Na ibigay na lang kay Tatay Tekram para sa mission na gagawin ni Tatay Tekram at hindi na ibigay kay Dave? Sino susundin ni Tatay Tekram? Ikaw? Si Dave? O itong mga nagbigay na sponsor na pera nila yon? Kasi hindi naman pera ni Dave yan. Okay? Ito pa sabi, ang naghahabol na group po ni Daisy po. Yun ang naghahabol.
Yun kasi yung naghahabol, BJ, yung group ni Daisy. Ha? Oh, pero ayon kay Tatay Ram, halos kulang pa po dahil nag-aral si Dave sa private. Kulang pa pala yung mga naibigay nung grupo ni Daisy eh. Ano pang habulin nyo? Ano pang babawiin nyo? Kulang pa naman pala daw. Tapos sa aming group, nabawasan na rin po yung na-discuss ni Tatay Ram sa amin, Papa Bear. Actually, wala na kami pakialam sa mga binigay namin. Okay? Wala na daw silang pakialam sa mga naibigay nila. Okay? Kasi binigay na namin yon. Pero dahil sa respeto sa amin ni Tatay Ram, okay? Ayan na, respeto. Ibig sabihin si Tatay Ram, marunong respeto yan. Okay? Kasi, syempre, yun din yung itinuturo niya kay Dave. Pagrespeto, pero hindi niya yata natutunan, nakalimutan niya. Na-expired. Okay? Nag-update siya. Thank you, Papa Bear, sa pag-support kay Tatay Ram. God bless. Yan ang sabi. So, paano ba yan? So, sino susundin? Kayo na gusto nyong ibigay kay Dave yung pera? O itong mga sponsor na nagbigay ng pera para kay Dave? Sino yung masusunod? Sino yung may karapatan magdesisyon? Siyempre, yung mga sponsor na nagbigay ng pera. Pera nila yun eh. 'Di ba? Ang bumabawi lang naman yung grupo ni Daisy na kung saan kulang pa doon sa gastos. Okay? At dito makikita natin, nag-comment po si BJ. Sabi niya, paano natin masisiguro na sponsor ba talaga yan? Yun yung question mo. Paano natin masisiguro kung sponsor ba talaga to nag-comment na to? Ang tanong ko sa'yo, paano mo rin nasisiguro na nagsasabi ng totoo si Dave sa'yo? Babalik ko lang din yung tanong sa'yo. Paano mo nasisiguro na si Dave nagsasabi ng totoo sa'yo? At lahat na sinasabi ni Dave, totoo kasi paniwalang-paniwala ka. At sabi mo, hindi nagsisinungaling si Dave. Paano mo nasabi hindi nagsisinungaling si Dave? May mga proof ka ba? O dahil ba doon dahil inamin ni Tatay Tekram yung ibang sinabi ni Dave, katulad na lamang sa pera at sa pananakit? Diba? Dalawa lang yata yung nabanggit doon na inamin ni Tatay Tekram. Yung ibang paratang at sinasabi ni Dave, wala namang katotohanan. Ano ba? Napatunayan nyo ba? Napatunayan mo ba yon? Yung mga ibang sinabi ni Dave? Katulad na lamang doon sa bulsang butas. Hindi naman pala si Tatay Ram yung namimilit doon Mismong si Dave ang nag-offer na may butas. Hindi naman butas. Tas-tas lang yung tahi. As in wala naman butas. Tas-tas lang. 'Di ba? Katulad na lang yun. Pagsisinungaling. 'Di ba? O ano pa sabi mo dito? Pwede ba malaman kung anong group yan? Di alamin mo. 'Di ba? Kung anong group, interviewin mo rin. Group ba yan ng Bigay Bawi? Group ba yan ng Bigay Bawi? Di ba ang Bigay Bawi yung group ni Daisy? Sila yung bumabawi? Sila lang naman yung bumabawi. Si Maldita. Di ba? Di ba, BJ? Mga katekram, ano bang masasabi nyo dito? Comment nyo lang dyan sa baba. Kasi nag-comment po si BJ dito sa post ko na kung saan nag-comment po ang 3 groups na nag-decide na ibigay na lang po kay Tatay Ram. O ano magagawa nyo doon kung yun ang gusto ng mga sponsor, BJ? Diba? Tuloy natin to kay BJ, mga aligasyon niya dito. Nako. Kaya ako nagkampi kay Dave, hindi nagsisinungaling si Dave. Ayan yun. Oo. Bago mo kami tanungin dito sa tanong mo, paano masisiguro na sponsor ba talaga to? Paano mo rin nasisiguro na hindi nagsisinungaling si Dave? Diba? Malamang isasagot mo inamin naman ni Tatay Tekram yung mga sinabi ni Dave. Ilan lang ba yung inamin ni Tatay Tekram doon? Ng Manalasas family doon, ilan lang ba? 'Di ba yung about lang sa pamamalo? Okay, yung about sa pera. Sinabi niya na rin 'yon kung ano yung dahilan. Yung ibang mga sinabi ni Dave, napatunayan mo ba? Para sabihin mo na hindi nagsisinungaling si Dave. 'Di ba? Di ba, BJ? Ay, nako. Nanghingi ng suporta sa mga viewers, sa mga sponsor. Ayan. Fake news din yan, BJ. Yung nanghingi. May proof ka ba? Na nanghingi si Tatay Tekram.
Kung may proof ka, maniniwala kami dyan. Pero kung wala, paano kami maniniwala? Labas ka ng proof na nanghingi. Okay? Ano ba yung kailangan na proof para masabing nanghingi si Tatay Tekram? May chat. Okay? Chat sa sponsor. O baka naman po pwede. Pwede pong kayong magbigay. Eh ako nga, nung merong akong ibibigay doon, ayaw niyang tanggapin. Hindi, yung ibibigay ko regalo doon kay regalo yung ibibigay ko kay Luis. Akala niya siguro pera. Sabi niya sa akin ni Tatay Tekram, naku, wag na ho. Ay hindi, sabi ko, ay hindi po, regalo ko po ito kay Dave, kay Luis, sapatos po ito. Ah, okay. Siguro akala niya pera. So ibig sabihin, doon pa lang napatunayan ko si Tatay Tekram never tumatanggap ng pera kahit ikaw yung nag-o-offer. Lalo na kung wala namang dahilan kung bakit ka magbibigay o hindi mo sinasabi yung dahilan. So paano mo nasabing nanghihingi? 'Di ba? Bumagsa yung pera, tapos nung nandiyan na yung pera, ipagkakait na ninyo. Oh, tapos nandiyan na yung pera, ipagkakait. Eh syempre, yun yung utos ng mga sponsor na nagpadala sa kanya eh. Sa palagay mo ba, kay Dave pinadala yon? Kay Tatay Tekram pinadala yon ng sponsor? Okay? So, eto, katulad na yan. Oh, yung tatlong grupo na nag-decide. Mapipigilan mo ba sila? Ha? Ano ang gusto mo? Kayo yung sundin ni Tatay Tekram? Na ibigay sa inyo yung pera? O ito mga sponsor na nagbigay mismo ng pera kay Tatay Tekram? Sa palagay mo, ikaw yung susundin? Gusto mo ikaw yung sundin na walang ambag kahit piso? Ha? Nako naman, BJ. No. No. Love. Love. Hindi no. Saan kayo nakakita ng ganun? Ewan ko sa'yo kung saan ka nakakita ng ganun. Ha? Hindi si Tatay Tekram yung bumabawi, no? Okay? Kundi yung mga sponsor kasi gusto nilang bigyan ng leksyon itong si Dave dahil nga nakita nila yung pagbabago ng ugali. Eh kaya naman pala nagbago ng ugali kasi ang lagi nakakausap itong si Francis. 'Di ba? Sasabihin nyo, ay hindi po pala deserving si Dave tulungan. Eh kung deserving si Dave tulungan, eh di sana kahit na kay Francis siya, may mga nagbibigay diyan. Eh bakit imbis na ibigay nila, eh binabawi nila, no? Katulad na lang itong tatlong grupo na ito, ha? Ayaw na nilang ibigay kay Dave, ibigay na lang kay Tatay Tekram para sa mission niya na gagawin. Oh, 'di ba? Hindi binawi ng mga sponsor na 'to, ha. Hindi binawi kay Tatay Tekram. Ang sabi po nila is ibinigay na lang nila kay Tatay Tekram. Sponsor ang nag-decide, BJ. Hindi si Tatay Tekram ang nag-decide, sponsor po. Siyempre, susundin ni Tatay Tekram yon. Kasi sponsor yun eh. Yun yung nagbigay ng pera eh. Alam nga naman ang sundin niya si Dave o kaya ikaw. Eh hindi naman kayo, wala naman kayong ambag kahit piso. 'Di ba? Yung sinasabi mong bigay bawi, grupo ni Daisy yun. Ha? At hindi, maraming grupo kasi yan. Hindi lang isa. BJ, ha? Total po, nasa amin na po yung pera, na-transfer na po namin, hindi po pala siya deserving tulungan. Eh, yun yung nakikita ng mga sponsor eh. May magagawa ka ba? Kung yung mismo mga sponsor ay umatras na sa pagtulong dito kay Kargador, sino ba may kasalanan? Di ba siya? Mas pinili niyang sumama doon sa Francis na lagi niyang nakakausap kasi nga, nabibigyan siya ng pera. Mukha kasi kayong pera. Ha? Di ba, BJ? Ngayon nyo lang sasabihin kung kailang may milyones na. Kung kailang kumita na kayo ng limpak-limpak. Saka nyo lang sasabihin, oh my! Anong ngayon nyo lang sasabihin? Ngayon nyo lang, wala naman sinasabi si Tatay Tekram, ang pagkakaalam ko eh. Wala naman sinasabi si Tatay Tekram, na si Dave ay hindi na deserving tulungan. Walang ganun, BJ. Fake news ka na naman eh. Ang nagsasabi na hindi na deserving tulungan si Dave is yung mga viewers. At meron ding ilang mga sponsor. Kaya nga binawi nila, di ba? At sinabi nilang kay Tatay Tekram na lang yun para sa mission. Sa palagay mo, babawiin nila yan? Kung deserving pa ni Dave tulungan? Di ba?
Fake news ka. Okay? Walang sinasabi si Tatay Tekram o wala silang nilalabas ang Manalastas family na salita na sinasabi mo na hindi na deserving tulungan ni Dave. Walang ganon, walang ganon, BJ. Ha? Magano ka kasi, mag-research ka kasi, alamin mo muna kung saan ang totoo. Hindi puro paratang ka kay na Tatay Tekram eh. Yun lang yung alam mo, puro ka paratang eh. Wala ka namang patunay. Dapat kapag sinasabi mo na sinabi nila na ganito, na sinabing hindi na deserve o tulungan, dapat meron kang video na sinabi nila yun. O kahit na message man lang. Eh wala ka nga maipakita. Sa akin nakakita ng ganon. Anong tawag dun? Panloloko po yun. Paratang mo na naman, panloloko. Tatay Tekram ba yun ng loloko o ikaw yun ng loloko ng viewers mo? Sa totoo lang kung bibigyan ako ni Ninong Stephen ng 1 million. Nako, 1 million pala. 1 million pala ang talent pinito sa pagtira kay Tatay Tekram. Oo, si Stephen pala ang nagbayad, ang magbabayad ng 1 million. Alam na yung mga galawan na ganyan eh. Ibig sabihin, hindi mo na masasabihin yan eh. 'Di ba? Kung wala kayong pinag-usapan ni Stephen. So sana tumupad si Stephen sa pangako sa iyo na bigyan ka ng 1 million. Tanggapin ko yun. Anong pakialam mo dun? Halimbawa, Ninong Stephen ng 1 million. 1 million. Ko yun. Anong pakialam mo dun? Tatanggapin daw niya. Halimbawa, kung yun yung way of appreciation niya sa ginagawa ko. Way of appreciation o bayad? 1 million pala eh. 1 million naman pala bayad ni Stephen sa kanya, mga katikram. Wow! Big time! 1 million! Ang galing. Tapos sasabihin mo, motibo mo lang, ipagtanggol lang si Dave kasi nakaka-relate ka. Utot mo. Sabihin mo kasi yung katotohanan. Ba't ayaw mo kasi sabihin yung katotohanan? Madali lang naman aminin eh. Na bakit mo pinagtatanggol si Dave. Oo. Kasi para may content ka, para may sahod sa YouTube. Diba? Madali lang naman aminin, BJ. Ba't hindi mo masabi-sabi? Ba't ang lagi mo sinasabi para ipagtanggol si Dave? Bakit lagi yung front mo? Para ipagtanggol si Dave? Para ipagtanggol si Dave? Para ano? Yung mga sponsor ni Dave na natitira, makuha mo rin. BJ. Ha? Ganyan na ganyan ka eh. Nung nasa Kalingap ka eh. Diba? Puro ang sinasabi mo eh, para ipagtanggol si Dave. Para yung mga sponsor niya, makuha mo din. Katulad niyan. 1 million naman palang usapan yun ni Stephen eh. Oo. Na ibabayad sa'yo para siraan mo si Tatay Tekram. Yun naman pala. 1 million naman pala Tatay Tekram ang bayad dito eh. Diba? Anong masama doon? Anong masama doon? Wala namang masama doon. Hindi naman namin pera yun eh. Pero, aminin mo, nabayad ka. Aminin mo na pera-pera ka lang. Hindi yung sasabihin mo dahil pinagtatanggol mo, yun ang motibo mo. Sabihin mo kasi dahil sa 1 milyon na pangako ni Stephen sa'yo. 1 milyon naman pala yung pangako sa'yo ni Stephen, kaya naman pala eh. Gigil na gigil ke. O sige, BJ, tirahin mo si Tekram. BJ, pag nakuha natin yung pera, yung 1 milyon, sa'yo yun. Ang kapal ng muka. Ang kapal ng muka mo, Stephen. Para ibigay yung 1 milyon na pinaghirapan ng ibang mga sponsor. Naku naman, Stephen. BJ. Anong motibo mo dyan? Halimbawa, kung nakikikontent ka kay Tekram, anong motibo mo? Siyempre, viewers. Viewers. Hindi. Anong motibo namin? Siyempre, magsasabi kami ng totoo. Madadagdagan yung viewers namin, madadagdagan yung supporters namin, madadagdagan yung kita. Kasi nga, nasa tama naman kami. Hindi katulad mo, na nasa mali ka na nga, napilit mong itinatama, hindi mo pa rin maamin yung totoo mong motibo na gusto mong magkaroon ng viewers, gusto mong kumita, gusto mong makuha yung sponsor ni Dave. Gusto mo magkaroon ng content araw-araw. Kaya grind na grind ka, ilang beses ka nagla-live, Di ba? Nako naman, BJ. Ayos-ayos, pre. Umamin ka na kasi. Kitang-kita naman eh. Suporta ni Tekram,
promotion kay Tekram. Oh. Anong masama doon kung ako ay bigyan ni Ninong Stephen ng 1 million? Anong masama? Ang masama doon, hindi mo kasi inaamin kung ano yung totoong motibo mo. 'Di ba? Ang dami-dami na kasi nagsasabi, pero tinatanggi mo. Oh, ang lagi mong pinapalabas na motibo mo para ipagtanggol lang si Dave. Oo. Yun lang lagi sinasabi mo para yung mga sponsor ni Dave matuwa sa'yo. Ha? Katulad ni Stephen. Oo. 1 million ba naman 'di ba? Anong masama doon? That's not my motive. Oh, ayan na naman Itinatanggi mo na naman na hindi mo motibo ang pera. Madali lang naman aminin, BJ. Ha? Kasi kami, aminado kami, ha? Followers, viewers, kita, normal na lang yan sa YouTube. Pero ikaw, ba't di mo maamin yun? Alam mo, normal lang naman yun Ha? Pero hindi mo maamin-amin. Ha? Na ang sinasabi mo lang na motibo mo is para ipagtanggol si Dave lang. Dahil nakaka-relate ka. Ba't di mo masabi yung iba na napaka-basic lang at normal? Kung alin pa yung normal, napaka-basic. Normal lang naman yon na syempre para magkaroon ng views, magkaroon ng madagdagan ng subscriber, kumita, revenue, magkaroon ng content. Normal na yon sa mga katulad natin na nag-YouTube dito. Ha? Pero hindi mo maamin-amin sa mga viewers mo, kasi nga ang pinupront mo is tagapagtanggol ka ni Dave. Hindi ka naman abogado. Abogado pwede pa, pero abogado hindi Ha? Hindi yun ang motibo ko. Ang motibo ko ipagtanggol yung bata. O ayan na naman. Paulit-ulit ipagtanggol si Dave. Alam nyo guys, no? Pag ganyan kasi yung sinasabi na paulit-ulit, ipagtanggol, alam na natin yan. No? Alam niya kasi na mayroong mga natitirang mga sponsor pa si Dave at gusto niyang mapalapit siya sa mga sponsor na yon. Siyempre naman, kapag nakita ng mga sponsor na pinagtatanggol niya si Dave, maaakit sila kay BJ. At sasabihin nila, ang bait-bait naman ito, pinagtatanggol yung idol natin, si Dave. Oo, di mapapalapit yan, bibigyan din yan. Makikihati pa na imbis kay Dave na lang mapunta. Diba? Pero ayaw mong ipahalata, ayaw mong sabihin. Kasi baka makulayan yung mga ginagawa mo na pagtatanggol kay Dave. Diba? Ayaw mong makulayan Diba? Ayaw mong mabigyan ng mali siya. Diba? Normal lang naman yung tinatanong namin Normal lang naman yung sinasabi namin na kikita ka, magkakaroon ka ng followers, magkakaroon ka ng views, revenue, magkakaroon ka ng content. Normal lang sa atin yun kasi nag-YouTube tayo. Ha? Diba? Normal lang yun. Pero ang hirap mong aminin. Obvious naman na may motive ka talaga sa halip na pagsabihan mo, ginagatungan mo pa. Totoo naman. Okay? Ginagatungan mo pa si Dave, lalo na doon sa pag-interview mo sa kanya. Halatado naman Anong ginagatungan? Okay. Yung panggagatong, mas matindi ang panggagatong na ginagawa ng mga reaktor. Hindi kami nanggagatong. Ha? Paano mo nasabing ginagatungan namin? Inutusan ba namin si Tatay Tekram? In-interview ba namin si Tatay Tekram? May nakita ka na in-interview namin? Wala. Ikaw lang yung nag-iisang nag-interview kay Dave. Never kami nag-interview kay Tatay Tekram. Nakita mo na nag-interview kami at ginatungan namin? Kami dito nagre-react lang sa mga pinagsasasabi nyo, sinasabi ni Dave, sinasabi ng mga wakwak. Nire-react lang namin at dinidebunk namin bawat sinasabi nyo na hindi naman totoo. Napilit nyong pinapalabas sa totoo. So, nasan yung panggagatong doon, BJ? Hindi naman tulad sa'yo, nung in-interview mo si Dave. Ikaw talaga. Ikaw, si Daisy, ang nanggagatong kay Dave. Literal na nanggagatong. Kasi na-interview mo sila. Na-interview nyo si Dave. Kami ba? Nakita nyo bang na-interview namin si Tatay Tekram para sabihin yung ginagatungan namin? Hindi namin kailangan gatungan ang nag-iisang Tatay Tekram kasi may sariling desisyon yan.
Kami pa nga yung pinapagalitan ni Sir Tech June. Kita mo naman siguro yun. Kung hindi mo napapanood, panoorin mo na lang. Pinagalitan kami. Kami yung sinasabihan na dapat bawal yung gantong salita, magmura. Diba? So, paano mo nasabing ginagatungan namin? Sige nga, BJ. Supla ka na naman doon. Ikaw lang naman yung nag-iisang nag-interview Oo. Hindi mo alam kung interview ba yun o panggagatong Interview na may kasamang panggagatong, ganun. Ako. Alam mo, BJ, hindi naman sasabihin ng viewers yan kung hindi nakikita. Kitang-kita naman kung paano mo gatungan si Dave. Si Daisy din. Kitang-kita kung paano niya gatungan si Dave. Diba? Nako. Mas matindi yung panggagatong na ginagawa ng mga reaktor ninyo. Reactor. Sabi mo, reactor. So, patunayan mo kung paano kami ng gatong. Kasi kami, ako, napapatunayan namin na ginagatungan nyo si Dave sa pag-interview nyo, sa style ng pag-interview nyo, pag-interview mo, pag-interview ni Daisy. Kita-kita yung panggagatong. Kami ba? Paano mo nasabing nang gagatong kami? Kung panggagatong na usapan. Alangan namang ayuhan ko pa si Dave na, Dave, move on na lang tayo. Ano pang stress ng pagtatanggol ko sa kanya? Yon! Kaya ayaw mo siya payuhan na mag-move on na, kasi nga, mawawala ng sense yung pagtatanggol mo sa kanya. Kasi nga, kailangan mo ng content. Sabihin mo na lang kasi yon, BJ. Sasabihin mo anong sense ang pagtatanggol mo kay Dave. Alam mo, BJ, pwede mong ipagtanggol si Dave na hindi mo ginagatungan. Diba? Magkakaroon pa rin ng sense yung pagtatanggol mo kay Dave kahit hindi mo gatungan. Diba? So, inamin mo dito na parang inamin mo na rin dito na ginagatungan mo talaga. Kasi sabi mo dito, alangan namang sabihin ko na mag-move on na. Diba? Which is dapat nga, yun yung sinasabi mo Dahil yun yung tama. Manahimik na, tumahimik na para hindi siya mas kawawa sa SOCMED. Para hindi siya mas binabash sa SOCMED. Ikaw gustong-gusto mo Diba? Doon pala sa sinabi mo na yon, huling-huli na nanggagatong ka, ayaw mo lang aminin Ano pang sense nung pagtatanggol ko sa kanya kung sasabihin ko lang din na, Dave, mag-move on na lang tayo. Para saan pa ako nagpapakapagod dito kung mag-move on lang din naman pala kami. Para saan pa kasi yung pagpapakapagod niya? Kasi guys, yung pagpapakapagod niya dyan, hindi pwedeng mapagod lang siya. Kailangan may kapalit. May revenue. May sahod. May 1 million. Gets nyo na? Para saan pa naman daw kasi yung pagpapakapagod niya dyan kung wala siyang mapapala? So, ibig sabihin, BJ, kaya ka nagpapakapagod dyan kasi nga may napapala ka. Okay? So, baliwala yung sinasabi mo na pinagtatanggol mo lang siya dahil nakaka-relate ka. Diba? Kasi ikaw na nagsabi, Para saan yung pagpapakapagod mo dyan? Kung sasabihan mo si Dave na mag-move on na lang. Isipin mo maiging sinabi mo. Kahit ikaw, makukuha mo yan. Diba? Tingnan mo yung mga salitaan mo palang halatado na Diba? Para saan pa nga ba? Sayang yung kita. Sayang yung revenue. Sayang yung content. Kung sasabihin ko agad kay Dave na mag-move on na siya, wala na. Hindi ko na siya ma-interview. Hindi ko na siya, hindi na namin may kukontent yung about sa pera-pera. Diba? Mawawalan ka ng iko-content. Diba? Para saan pa naman nga naman, mga katekram, yung pagod niya na ginagawa. At kakalimutan na parang nagpaparinig siya sa mga sponsor ni Dave. Pagod pala to napapagod pala to sa ginagawa niya bigyan nyo naman ng si Stephen nagbibigay na ng 1 million. Para mapawi yung pagod niya. Yung iba pa mga sponsor ni Dave dyan, baka naman. Nagpaparinig na lahat. Sige na, sa inyo na yun. Total naman, nasa inyo naman na talaga. Ano pang sense nun? Magsasalita ako dito, tapos papayuhan ko lang si Dave na, Dave, di na kita gagatungan. Kalimutan mo. Kala ko ba hindi mo ginagatungan? So,
Guys, kayo na humusga. Sabi niya kanina, nung may nag-comment sa kanya na ginagatungan, todo tanggi. Ngayon, tingnan nyo, sinasabi niya. Kasi mawawalan nga ng sense yung kanyang pagpapakapagod, pagtatangol kay Dave, kung hindi niya gagatungan si Dave. Kayo naman, no? Gets niyo na? Na lang yan. Kalimutan na lang tayo dun, Dave. Kasi pera lang yan, madali lang yung kitain. Ano pang sense nun? Kayo talaga ang hihina ng ano ninyo. Ay, wala na akong masabi sa'yo, BJ, no? So, BJ, yun na lang. Aminin mo na lang kasi, no? Hindi yung pinapamukha mo, no? Sa viewers mo na tagapagtanggol ka para lang makuha mo yung loob ng mga sponsor. Total naman, magkakaroon ka ng 1 million, di ba? Oo, di ba? 1 million din yun, Dave. Ay, 1 million din yung BJ. Kayo mga Katekram, anong masasabi nyo sa mga pinagsasabi nito ni BJ sa kanyang live, no? Sa live niya kasi to Ano masasabi nyo dito? I-comment nyo lang sa baba, no? At babasahin natin yan. Pupusuan ko yan. No? At kapag medyo meron tayong makukuhang impormasyon, ipopost natin yan katulad nitong pinost natin dito, ano? From kay Ma'am Annalyn7539. Okay? Ayan. Tinatanong po ni BJ kung paano daw makakasiguro na kayo daw ba ay talagang sponsor. Kune-question niya po ang pagiging sponsor nyo, Ma'am Annalyn, yung grupo nyo. So, ba pwede nyo hong kontakin si BJ at magpa-interview kayo sa kanya. BJ, interviewin mo sila. Baka mamaya hindi mo pansinin kapag sila ay nag-contact sa'yo para magpa-interview sa'yo. Para malaman mo yung katotohanan na sila ay legit na sponsor ni Tatay Tekram. Okay? Ayan guys, no? Ayan, kita-kita tayo sa susunod na video. Ingat kayo palagi and God bless. Huwag niyo kalimutan na patuloy po nating tangkilikin ang mga ina-upload na video ni Tatay Tekram. Ingat kayo palagi and hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi guys, no? I love you all guys, mga Katekram.